So, iyan po ang problema ngayon. Kayo mismo sa mga dealers ninyo, basically, hindi kayo nakonsulta dito sa AO na to? Actually, in passing lang, there was a talk about this, but it was not in-depth discussion. Mhm. Kaya kaya pati kami nagulat dito sa alituntunin na ito na nilabas ng LTO na very exorbitant ang kanilang penalty. Kaya nakakagulat dahil sa dami ng repossessed unit namin, sa amin nakakarga yung 20,000. Okay, yun na yun. Sige, di ba? Kasi practically, oo, sa pag-change nyo ng ownership, pagpaparehistro, late na kayo lagi. Hindi na kayo compliant doon sa time frame na binibigay ng AO, right? Yeah. Kasi hindi mo malaman kung kailan may bibili, kailan may mag-assume balance ng repossessed unit mo eh. Okay. Marami kang repossessed unit na 1 taon, 2 taon, 3 taon, meron pa nga 5 taon na nasa bodega. Oo. So ngayon, ilang bang mga motorsiklo, meron ba kayong estimate sa inyong sector, Edwin, ang repossessed units? More or less? I will give a wild guess, no? Mm-mm. Every year after COVID, nakakabenta tayo ng 1 million plus. Sabihin natin 10% doon. Kasi yun ang rule of thumb sa industry. Mm-mm. Kapag ang test unit ng isang dealer ay lumagpas ng 10%, magsasara na yung dealer na yun. Mhm. Kasi lahat ng hinipudas na punta na sa repossess. Mm. So, So, kung kung 1 million, 100,000, go Yeah, ahead. go ahead. So, kung 100,000 yun, kung simula pa way back, siguro mga milyon na units ang nasa bodega ng mga dealers. na repossessed, no? Oo. Okay, sige. So, ganito. Siguro naman nabasa nyo na mabuti, no? Yung AO and then yung kanilang pagsasabi na hold in abeyance muna and the corresponding laws na pinanggagalingan ng AO na ito. What do you recommend? I would recommend that they put a timeline. Let's say, wag na natin iparetro kasi mahirap iparetro para bang maraming pwedeng isipin. Ito ba ay isang paraan ng pag-raise ng pondo? Marami kang pwedeng isipin. Tama, Ted, kapag niretro mo dahil milyon na units nga ang pinag-uusapan. Siguro, if you ask me on my personal opinion is lagyan na lang natin ng timeline, let's say 2025. Starting 2025, lahat ng repossessed unit, lahat ng whatever, i-report. Kahit na hindi pa nabibenta, pwede namin i-report o na-repo na namin na ibalik sa amin. Kasi yung pagbenta, question mark yun eh. Okay. Manong Ted, question Mm-mm. to know when I can really sell that unit. Ngayon, kung owner to owner yan, palagay ko, pwedeng i-report ka agad nung first owner at yung second owner, kailangan i-transfer niya kung yun ang batas. Oo. Walang problema. Pero sa dealer, malaking problema yan. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.